naghahatid ng maiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang 140 Radio Balita. Kwento ko, kwento mo, kwento ng bayan. Magandang araw mga kababayan. Maaksyong umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Julie Noblesa, ang isa sa inyong tagapagsalita sa araw na ito. Maaksyong umaga rin sa inyo mga kababayan. Handa na ba kayo sa mga maiinit na balita para sa araw na ito? Ako nga pala si Renz Karat. At ito ang Kwento ko, kwento mo. Kwento ng Bayan! Dalawang magkapatid na 5 years old at 12 years old inaalagaan ang ama nilang hindi na makalakad. Senator Bongo sinabing maging tapat tayo sa harap ng Councilors League. Para sa una nating balita, maririnig natin ang kwento ng pamilya na nananatiling matatag sa kabila ng matinding kapansanan. Kasama natin ngayong umaga para panayamin ang asawa ni Jepoy na si Judeline. Pati na rin ang bunso nilang anak na si Gab-Gab. Magandang umaga, Judeline. Magandang umaga din po. Maaari mo bang may kwento sa amin ang nangyari sa iyong asawa at ang buhay ninyo ngayong matapos ang insidente? Hands-on daddy po siya sa dalawa naming anak, na kahit po paggaling siya ng trabaho, siya na po ang mag-aasikaso sa mga bata. Kamusta naman siya bilang ama sa inyo, Gab-Gab? Binibili po ako ni Daddy ng laruan at nakakalis kami dyan sa labas. Ano ang naging karanasan ninyo nung nangyari ang mga ito? January 1, yung iba nagsa-celebrate ng New Year. Kami po nasa ospital. Iyak po ako ng iyak. Wala po akong ginawa kundi magdasal. Sana po maging maayos yung kalagayan niya. Alam mo ba, partner, na umabot ng 3.3 million pesos ang bayaran nila sa ospital? Ang laki nun, partner! Pero buti na nga lang na tinulungan si paring Jepoy ng kanyang kumpanya sa bayarin sa ospital at pambili na rin ng kanyang mga gamot. In-stop na po nila yung support po sa asawa ko dahil hindi na po siya employed. Dahil sa pangyayaring ito, napilitan din si Judeline na tumulong sa paghahanap ng mga paraan para matustusan ang kanilang pamilya. Nung hindi pa po siya na-aksidente, sa bahay lang po talaga ako. Ngayon po, ako na po yung magiging provider po sa amin. Dahil sa pagbabago, kinakailangan ng magkapatid na si Gab-Gab at Geoff na alagaan ang kanilang ama na nagpapagaling pa sa bahay. Nung araw na yon, pumunta po kami sa palengke. Iniwan po namin si Gab-Gab saka yung daddy niya natulog. Nagulat kami na sinlubong niya kami sa gate ng nakangiti. Sabi niya, "Mami, nabili ko na ng pandesal si Daddy. Napakain ko na po siya ng almusal." Love na love ko po si Daddy. Sana gumaling na po si Daddy para mahitad niya na po ako sa school. Hindi po pumasok sa isip ko na iwanan siya. Kasi iniisip ko po, paano pagka iniwanan ko siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kami na po yung magiging lakas niya. Kami po ng mga bata sa panahong mahina pa po siya. Pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral hanggang ako po ay makapagtapos. Mahal na mahal ka namin, Daddy. Ikaw ang the best na Daddy. Happy Father's Day. I love you. Daddy, may drawing ako nating dalawa oh. Gumaling ka na po, Daddy, para makapaglaro po tayo. I love you, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Talagang nga namang nakakaantig ng puso ang kwentong ibinahagi ni Judeline at ng kanilang anak na si Gab-Gab. Dahil na rin sa nagdaang araw ng mga ama, binigyang sorpresa si Jepoy para magselebra ng kahit kunti at pinansyal na tulong para siya pa ay lalo gumaling. Hi, ganda. Uy, sexy. Hello, cutie. Miss Ganda, nagpapasuplada po oh. Sexy mo naman, miss. Maraming tumatawag sa akin na sexy sa lugar namin. Binabastos ang aking pangatawan. Natakot na ako. Anong gagawin ko? Maraming mga tao nakakaranas ng sexual harassment araw-araw. Tigilan natin ang sexual harassment. Isa tong paalala galing sa Department of Women's Affairs. Senator Bongo naghayag ng kanyang damdamin para sa mga kapwa niyang naglilingkod para sa taong bayan. Gian Vallado, ibahagi mo. Senator Go ay dumalo sa Philippine Councilors League National Convention na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City. Bilang senador, tiniyak ni Senator Go na nanatili siyang dedikado sa pagtiyak na ang mga Pilipino, partikular ang mahihirap, ay makakakuha ng kinakailangang suporta mula sa gobyerno. Naging mahalagang tulong si Senator Go sa iba't ibang hakbang na nakatuon sa kapakanan ng mga tao, tulad ng Republic Act No. 11460 o kilala bilang Malasakit Center Act of 2019 na siya ang pangunahing nagsulat at nagtaguyod nito. Bilang pinuno ng Komite sa Kalusugan at Demograpika sa Senado, isinaalang-alang niya ang pagpapalakas ng pangangalaga sa kalusugan lalo na para sa mga katutubo. Sa pagsusumikap ni Senator Go at sa suporta ng kanyang mga kasamahan, nakapaglaan sila ng sapat na pondo para sa pagtatayo ng 307 Super Health Center noong 2022 at 322 Super Health Center noong 2020.
Ako si Ian Villedo. Kwento ko, kwento mo, kwento ng bayan. Back to you guys. At yan ang mga may init na balita. Ako po si Julie Noblesa. At ako po si Renz Carag. Muli, ito ang kwento ko, kwento mo, Kwento ng Bayan!